Okay, so may gusto po akong linawin. Okay, ang paglilinaw pong ito sana ay magsilbing paraan upang mabuksan yon ang ating mga saradong isipan patungkol sa katotohanan. Maging enlightenment ito. Panalangin ko sa Lord, Lord, naway maging enlightenment ito na right after nilang mapanood ito at mapakinggan, magbago ang kanilang kaisipan. Yung renewing of the mind, actually, yan po yung repentance na atin pong tinatawag. So, pagka nag-renew ang mind mo, nadinig mo ito, ay, mali pala yung paniniwala ko. So, tama pala yung pre-preach. No? So, ito tatanggapin ko yung tama. Nag-repent ka na. Nag-repent ka na. Okay? Okay. Lagi nating tatandaan na ang salvation natin, it's all about Jesus. Si Jesus po ang tinanggap natin sa buhay natin, salvation, at pag tinanggap natin siya, yung tinatawag na sanctification, siya pa rin pong bahala doon. Tatrabahuhin pa rin po niya yan. Pero sa kanya po, tapos na yan eh. Ano ba naman yan eh? Diyos siya eh. Diba? So, ang gagawin natin ngayon bilang mga Kristiyano, let's just be Jesus conscious. Ngayon may gusto akong linawin sa inyo. Alam po ba ninyo, ako po ay biktima rin dati ng mga punta ng punta sa mga prayer meeting, punta ng punta sa mga prayer meeting niyan. Pero ba't sinabi kong biktima? Sapagkat ang ginagawa namin doon laging papalayasin ng dyablo. Ayun. Slaying of the spirit. Hanggang ako, pumupunta lang ako, sinusubukan ko yung mga pastor doon Nung parang napansin kong may mali, sabi nila, slaying of the spirit. Hindi ko tinutombang sarili ko. Hindi ako natutomba. There's something really wrong sa ganon. Punta ka ng punta sa mga prayer meeting na ganyan para palayasin ang dyablo sa'yo. Bakit? Hindi ka ba naniniwala ng si Jesus ay pumasok sa puso mo, sa buhay mo, yung dyablo hindi na makakapasok sa'yo. Makinig pong mabuti. Ito po yung issue Ang dyablo hindi pwedeng pasukin ang believer. Okay? So may mga naniniwala na pwede pa rin pasukin ang mananampalataya ng dyablo. That's very insulting sa part ni Jesus dahil hindi ka naniniwala na greater is He who lives within us than He who resides in the world. Sino ba yung He who resides within us? Ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, sino yung He who resides in the world? Si Satan. Ngayon, ito pong gusto ko sabihin. Bilang mananampalataya, paano tayo inaatake ni Satanas? Sige nga ho. Sige nga po. Okay. Sa kaka-attend natin dati ng mga revival and all that. Puro revival. Papalayasin ng dyablo. Tapos pumunta kami doon sa isang papalayasin na naman ng dyablo. Gusto ko sabihin, actually naisip ko, bakit? Bumalik ba yung dyablo? Kapapalayas lang sa amin last week. May pupuntang ulit daw kami. Papalayasin ulit yung dyablo. There's something really wrong. Nga pala, until nakilala ko yung turo ng grace, ng pure grace, may mali nga dun sa paniniwalang ganon. Ako talagang tinatawanan ko na lang yung noong pa man kasi natumba silang lahat. Ako hindi ako natumba. Sabi nga ng matandang kasama ko, ikaw naman anak, sana nagtumba-tumbahan ka na lang, parang di napaya yung pastor na I think taga Switzerland yun Pastor, pumunta pa rito sa Pinas para mag-slay of the spirit. What is that? Pero ganun pa man, wow, di ba? Ngayon, paano umaatake si Satanas sa isang believer? Since si Jesus nasa atin na, sa pamamagitan lang ng ating mind. Isipan. Bumubulong-bulong lang siya. Alam niyo po bang hindi malalaman ni Satan ang inyong mga plano pag hindi mo binubuka ang bibig mo? Dahil hindi po siya katulad ng Diyos na makapangyarihan na nakakabasa ng isip. Hindi siya omnipresent, hindi siya omniscience. Okay, tatandaan yan Only God possesses those things. Ngayon, pag ikaw madaldal ka, sinasabi mo sa buhay mo, ay naghihirap ako, ay ganun-ganon. Ayan, aatake si Satanas sa'yo ngayon. Bubulungan ka niya. Akala ko mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Bakit naghihirap ka? Mga ganon. So, ibig sabihin nun, mawawalan ka na ng faith dahil sasabihin pa ng demonyo, tingnan mo yun
Yung hindi mananampalataya, pinagpapala. May kotse siya, may ganito siya. Unbeliever yan, ha? Wicked pa yan, masama pa ang gawain yan. Pero pinagpapala, ikaw believer ka, ganun-ganun, bla bla bla, chu-chu-chu, etc. etc. Yan. Sa mind mo, umaatake yan. And, yes, pag in-entertain mo yan, talo ka. Pero if you are well-grounded sa salita ng Panginoon sa Kristo, may mga Kristiyanong nagtatagumpay dyan at hindi napapabayaan na nag-give in sila. Okay? Ngayon, ang hindi mananampalataya, paano naman sila? Well, may sagot din po tayo dyan. Ang hindi mga mananampalataya, hindi na kailangan bulungan ni Satanas sa mga yan. Dahil si Satanas nakatira mismo sa buhay nila, sa mga puso nila. Okay? Ang gawain ng dyablo nakatira sa puso nila. Talagang meron silang sinful nature. Ang mga hindi mananampalataya at ang sinful nature, Adamic nature, naman na yan kay Adan at Eva. Diba? Paano ba natukso si Adan at Eva? Gawa ng panunukso ng ahas na maganda. Si Satanas po yun. Okay? So ang mga hindi mananampalataya, likas na may sinful nature. Pag namatay ang mga yan at hindi tumanggap sa Panginoong Kristo, mapapahamak yung mga yan sa impyerno. Pero sa ating mga mananampalataya, si Satan, hanggang bulong-bulong na lang yan sa atin. Dahil wala siyang kakayanan o kapangyarihan na malaman yung mga thoughts natin sa isipan natin o yung mga inner thoughts natin. Hindi siya omniscience, hindi siya omnipresent. Wala siya ng mga katangian ng Diyos, mga pinupusay sa taglay ng Diyos. Amen. So, hanggang pabulong-bulong lang yan sa atin. O, yan. Nasa iyo po yun kung magigibin ka sa mga schemes niya. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, share the video, share Jesus. His love is grace, His perfect love casts out all fear. Okay? Thank you, and Jesus truly loves us all.